Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nung nandun pa ako sa Makkah, nagkaroon ako ng pagkakataon na makapag-attend sa isang sheikh. May nagtanong sa kanya, isang mga listeners, bakit po yata yung lesson na dinidiscuss natin may puntos na nauulit? Hindi ba parang paulit-ulit na lang? At sumagot yung sheikh, hafidhahullah. Sabi niya, ang paulit-ulit, ito ang Islam. Dahil kung titignan mo, ang pagsasala natin, inuulit-ulit din natin. Ang pagwuwudu at ang pagsisiyam. Maraming bagay na paulit-ulit ang pagbabasa ng Quran. Dahil sa pamamaraang ito, lalong na itatayo sa ating mga puso at isipan ang ating mga kaalaman. Oo nga naman, it makes sense. Kaya nga, sa gabing ito, sa pagtitipong ito, na siya namang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, na kanyang pinahintulutan, ay maaaring nadinig nyo na sa nakaraang panahon, pero bilang paalala, dahil sinabi nga po ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, at kayo'y magpaalalahanan, dahil ang pagpapaalala ay nakapagbibigay ng pakinabang sa mga nananampalataya. Inshallah, yun ay sa pagpapatupad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. So sa gabi pong ito, ang paksa natin ay tungkol sa paggalang sa magulang. Atin pong maririnig ang ilang mga salaysay. At sa mga salaysay na ito, ay pupulutin natin ang mga aral na nauugnay sa paggalang sa ating mga magulang. At marahil matapos nating mapakinggan ang ilang mga salaysay, ay pagbibintangan natin ang ating mga sarili sa pagkukulang natin at marahil sa pagtatakwil sa ating mga magulang. Para malaman natin ng baitang o pagpapahalaga ng ating relihiyon na Islam sa paggalang sa magulang, minsan tinanong ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ano nga ba ang kamahal-mahal na gawain kay Allah? Ang sagot ng propeta sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha, ang pagdarasal sa kanyang oras. Ay, ang ibig sabihin po, sa unang oras nito, pagpasok pa lamang pag-adhan, yun po ang kahulugan nitong hadith na ito. Thumma ayu, tinanong siya uli nung kasama, ano po ang susunod? Sinabi, ang paggalang sa iyong mga magulang. Thumma ayu, at ano po ang susunod? Sinabi, al-jihadu fi sabilillah. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. So tunay nga na malaking pagpapahalaga ng paggalang sa magulang ang pinakita ng ating relihiyong Islam. Dahil na mas mahigit pa siya sa pagjihad para kay Allah, para sa daan tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit maya-maya lang ng sandali, insyaAllah, malalaman pa natin na mas higit pa dyan ang pagpapahalaga ng Islam sa paggalang sa magulang. Mayroon pong isang Yamanit, lalaking taga Yaman, na nagtungo sa Makkah at siya ay nagtatawaf. Sa pagtatawaf niya, pasan niya ang kanyang nanay. Pasan-pasan nung tao na yun ang kanyang nanay. Pagpapakita ng paggalang niya sa kanyang nanay. Sino sa atin ang gagawa nito? Sino sa atin ang maglalarawan pa lamang sa kanyang isipan bago niya pa ito gawin? Naabot na ba natin ang puntos na ito sa paggalang sa ating mga magulang? So nagtatawaf siya at nakita niya si Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu. At tinanong niya, nagantihan ko na ba ang aking ina? Ibig sabihin niya, nabigay niya ba o nagampanan niya ang kanyang karapatan? At sumagot si Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, sabi niya, hindi. Kahit na isang hininga ay hindi mo pa natumpasan. Dahil kung ating iisipin po, yung pagpapanganak pa lang ng ating mga ina sa atin ay lubos-lubusan na paghihirap ang kanilang dinanas.
Sinabi po ni Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dito sa ayan ito, sa verse na salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya, وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Iniutos na inyong Panginoon na wala kang sasambahin maliban sa Kanya. Yan ang tinatawag nating tauhid, ang kaisa-isahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang oneness ni Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos ng tauhid, anong sinabi ni Allah? وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Para sa mga magulang, ang paggalang at pagpapakita ng kabutihan. Yan ang mabigat na ebidensya natin sa pagpapahalaga ng ating reliyon sa paggalang sa mga magulang. Pinagpapahalagahan ng ating reliyon ng paggalang ang karapatan ng ating mga magulang pagkatapos na gampanan natin ang tauhid, ang walang sasambahin, dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya binigyan ba natin ng pagpapahalaga ang ating mga magulang? O mas mahigit pang tanong doon, ating bang ginampanan ang karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala? Dahil kung hindi natin nagampanan ang karapatan niya, paano pa kaya yung susunod doon na karapatan? Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Dito sa ayang ito sinabi ni Allah, at kung sila ay aabot ng katandaan sa iyong piling, isa sa kanila o silang dalawa, dahil kung ating pag-iisipan, kapag sila ay matanda na, nasa sitwasyon sila o nasa kalagayang kinakailangan na nilang ng tulong mula kanino? Pagkatapos kay Allah subhanahu wa ta'ala, natural mula sa kanilang mga anak. Kaya ito'y pagkakataon, mga kapatid sa Islam, pagkakataon upang magantihan natin kahit na kaunti lamang, gayong hindi na natin matutumbasan ang kabutihang pinakita nila sa atin, ngunit ito'y pagkakataon upang mapakita natin ang kabutihang asal at paggalang sa kanila, sa kanilang sitwasyon ngayong sila ay matatanda na. Fala taqul lahuma uff. Dito sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, huwag mong sasabihin sa kanilang dalawa ang uff. Ang salitang uff sa Arabic ay yung pinakamababang antas na ng pagpapakita ng walang paggalang. At kung ating bibigyan ng katumbas sa ating wika, ay sasabihin natin yung salitang, narinig niyo ba yun? Yung sinasabi mong maring utusan ka ng nanay mo o yung tatay mo, madidinig mo yung boses na ayaw mo, para kang nabibigatan, para kang nasisikipan. At sunod na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَقُلْ لَهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Ibig sabihin itong aya na ito ay yung pagmamatigas at yung nagtataas ng boses sa harapan nilang dalawa. Ang pagpapakita ng walang galang sa mga magulang ay tinuturing na kabira. Ibig sabihin ng kabira ay malaking kasalanan. Katulad ng zina, yung adultery, at yung, siyempre number 1, yung shirk, at marami pang mga kabira. Sinabi ni Allah, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. At sabihin mo, magsalita ka sa kanila ng magandang pananalita. Yung sa pananalita, kinakailangan may magandang asal at kinakailangan ikaw'y nahihiya. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Dito sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang ibig sabihin po nito ay yung pagpapakumbaba. Ngunit sa orihinal na kahulugan ng aya, kung ating kukunin ang kanyang matalinhagang kahulugan, sabi, وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ay ipalawak mo sa kanila ang pakpak ng
pagpapakumbaba at awa. Sinabi ng mga ulama, ang orihinal nito ay yung ating pagmamasdan na ang mga ibon o yung manok na lamang kung meron siyang mga anak na sisiw, di ba't pagka time na matutulog sila, pinoproteksyon na nung nanay sa pamamagitan ng kanyang pakpak? Kasi yung junah dito sa Arabic, yun yung pakpak. Pero in other words, sa madalis salita po, ang kahulugan nito ay pagpapakumbaba sa kanilang dalawa. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. At sabihin mo sa iyong pagdudua, sa iyong panalangin, sa iyong dalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala, o Allah, kaawaan niyo po silang dalawa katulad ng pagpapalaki nila sa akin nung ako ay maliit pa. Kung ating aalamin sa ating kapanahunan ngayon, marami ang mga nag-uuna pa sa kanilang o inuuna pa ang kanilang mga asawa kaysa sa mga magulang. Darating ang lalaki sa bahay, may dalang regalo, makikita ng nanay, at tatanungin para kanino, sasabihin para sa asawa, papasok ng kwarto, sasara ang pintuan, nakalimutan na ang karapatan ng kanyang nanay. Pakinggan niyo po itong unang salaysay. Sa isang tindahan, nagtungo isang lalaki kasama ang kanyang asawa, at sa kanyang likuran ang kanyang nanay at bit ang anak nila. So, 4 po silang pumasok sa tindahan ng mga alahas. Pagkatapos, nagsimula nang mamili ng alahas yung babae, yung asawa, at nabili ng mga ginto. Pagkatapos tinanong ng lalaki yung tindero, magkano na ang naabot ng aming babayaran? Sinabi, 20,100 reals. Ngayon sinabi ng lalaki, nagulat siya, ano saan ang galing itong 100 reals? Sinabi niya, sinabi ng tindero, doon, yung nanay mo kumuha ng singsing na halagang 100 reals. So, tinanong niya, nasaan yung singsing na ito? Kinuha niya yung singsing at binalik doon sa tindero. At kanyang sinabi, ang mga matatanda, hindi na para sa kanila ang ginto. Nang maninig ito ng nanay, siya yung umiyak at nagtungo na sa kotse. At sinabi ng babae, yung asawa, o anong ginawa mo? Baka hindi niya nabubuhatin yung anak natin. Nakita niyo na yung sinabi ng babae? Parang tinuturing niyang katulong yung nanay. So pinagsabihan siya ng tindero at nagtungo dun sa kotse yung lalaki at kinausap ang kanyang nanay at sinabi na, o inay, sige kunin niyo na po yung singsing kung gusto niyo po iyon. Kunin niyo na po yung ginto kung gusto niyo po. At sinabi ng nanay, hindi na anak, hindi ko na gusto ng ginto, hindi ko na gusto ng singsing, pero gusto ko lang sanang magsaya sa Eid, katulad na pagsasaya ng mga tao, ngunit pinatay mo ng kasayahan ko, naway patawarin ka ni Allah. May mga tao, bibili ng mga magagarang damit, mga maraming alahas, bibisa ng alahas ang kanilang mga asawa, pero hindi naalala ang kanilang mga ina. Kailan ba nakilala? Kailan mo ba nakilala ang iyong asawa? O alipin ni Allah? Ilang beses bang gumawa ng kabutihan ang iyong asawa sa iyo? Tunay na iyong ina, bago ka pa man din isinilang at lumabas sa balat ng lupa, ay nagpakita na siya ng kabutihan sa iyo. Nagsakripisyo siya at nagpakita ng awa. Pero bakit nakalimutan mo na ang kanyang karapatan? May mga tao na kinukuha ang kanilang mga asawa sa pasyalan o sa anong picnic o naglalakbay pa sa ibang bansa, hindi man lamang bigyan ng kahit na konting panahon ng kanilang sarili na puntahan ng magulang at tanungin, o nay, tay, sama po kayo. Nay, pupunta po kami sa ganito, kasama po kayo. Pero hindi, ang sasabihin, si nanay nakakapabigat sa lakad eh. Ang magulang nakakaistorbo sa pasyalan. O kaya, sasabihin, hindi ako komportable sa aking asawa kung kasama kong magulang. Sinabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhu, inni la a'lamu amalan aqrabu ila Allah min birril walidain. Sinabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhu, katotohanan na wala akong alam na gawain na mas malapit patungo kay Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa
paggalang sa magulang. Si Abu Hurairah, itong sahabi na ito, radhiyallahu anhu, ay may magandang kwento sa kanyang buhay tungkol sa paggalang sa kanyang mga magulang, lalong-lalo na sa kanyang ina. Talagang siya ay nagmamalasakit na makalugdan siya ng kanyang nanay at pinapakita niyang kabutihan at paggalang sa kanya. Siya ay natatakot na mamatay ang kanyang nanay at siya ay nasa kufur, ibig sabihin hindi pa siya nag-embrace ng Islam. Kaya palagi niya inibita ng kanyang nanay na pumasok na sa Islam at yumakap. Ngayon, sa sitwasyong ang kanyang nanay ay mushrik pa o non-believer pa, hindi pa nag-embrace, minsan ay inibitahan niya siya. Hindi siya nagsumusuko na pag-imbita sa kanyang nanay. Nung magsalita siya sa kanyang nanay, ay nagparinig ang kanyang nanay laban kay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na siya namang ikinamumuhi ni Abu Hurairah. So nagtungo siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya ay umiiyak. Sinasalaysay ito ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sinabi niya, "Ya Rasulullah, o Propeta ni Allah, tunay na iniimbitahan ko ang nanay ko na mauhimakap sa Islam, pero siya ay tumatanggi. Minsan iniimbitahan ko siya at nagparinig siya sa akin ng salita na kinagagalit ko po dahil ito ay tungkol sa inyo, o Propeta. Hinihiling ko po na magdua po kayo kay Allah na gabayan ang aking nanay." Sinabi na Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma hdi umma Abi Hurairah." Sinabi niya, "O Allah, gabayan mo ang nanay ni Abu Hurairah." So lumabas si Abu Hurairah mula dun sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at masayang-masaya siya dahil nagdua ang Rasul at ang dua ng Propeta ay katanggap-tanggap at katugon-tugon. Ngayon, nung papatungo na siya sa bahay, nasa pintuan, nadatna niya na sarado at nadinig niya ang kanyang nanay sa loob. Sinabi ng nanay, "Diyan ka muna sa pintuan, o Abu Hurairah." At nadidinig niya yung agos ng tubig at naligo ang kanyang nanay. Nag-ayos ng damit at nagbihis at nagmadaling suotin ng hijab. Binuksan ang pintuan. Pagkatapos sinabi, "O Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu." So nagsaksi ang kanyang nanay. So siya ay yumakap na sa Islam. So madaling bumalik si Abu Hurairah kay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At sinabi niya, at siya umiyak dahil sa sobrang kasiyahan sa pangyayari, at sinabi niya kay Rasulullah, O propeta ni Allah sallallahu alaihi wasallam, maganda pong balita. Tinugunan ni Allah ang inyong dua sa kanya. Ginabayan na ang nanay ni Abu Hurairah. Kaya nagpasalamat sila at nagpapuri kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ni Abu Hurairah kay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ipagduan niyo po kay Allah na mahalin kami ng mga tao, ako at ang nanay ko, at gayon din na mamahalin namin ang mga mu'minin o mga nananampalataya. Kaya nagdua ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ganung hiling ni Abu Hurairah, at alhamdulillah, diyan po magwawakas ang kanyang salaysay. Marami po sa mga tao na nag-aangkin ng kabutihan o nagpapakitang tao ng kabutihan sa Islam at nagsisikap na ipakita ang sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, at talaga namang pinag-uusayan ng magandang pakikitungo sa kanilang mga kaibigan, mga barkada, mga kasama sa trabaho. Pero kung dumating at nagtungo na sa bahay para sa kanilang mga magulang, ay makakarinig ka ng iba't ibang klaseng mga salita ng walang paggalang. Pag sinabi ng nanay, gusto kong bumisita kay ganito, sasabihin, wala na ba kayong makitang ibang tao sa bahay? Puntahan nyo na lang si Pedro o si Juan, siya na lang po magdadala sa inyo. Pero kung nakiusap ang kaibigan o barkada,
Hindi niya nagdadalawang isip pa. Madali-daling sumasagot, tayo na. Susunod pong salaysay ay isang malungkot ding pangyayari tungkol sa isang ina. Sa pagwawalang galang na ginawang ito ng taong ito ay sadyang malapit na ang parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi nung nagsalaysay, lumabas sila kasama ang kanyang pamilya at nagtungo sa tabing dagat. Nung makarating na sila doon at ang kanyang pamilya, nakita ang isang matandang babae sa tabing dagat, nag-iisa, walang kasama. So, nagpatuloy sila at maupong magpamilya, nagsaya at umabot hanggang gabi at naghapunan. Pagkatapos ng hapunan, nagpatuloy pa rin sa kasiyahan, sa kanilang picnic. At nung umabot na ang hating gabi, ay nagplano na silang babalik na at uuwi. Pero nakita pa rin ng lalaki, yung babae, yung matandang babae sa tabing dagat. Nag-iisa, walang lumapit sa kanya. So nag-iisip siya, ano kaya ang mayroon dun sa taong yaon? Nag-iisa lamang siya. Pagkatapos niya ayusin ang kanyang pamilya at mga gamit sa sasakyan, nagtungo siya at lumapit. At tinanong, mabuti po sana, inang. Kayo po ay nag-iisa, walang kasama. Sumagot yung nanay, sinabi, yung aking anak dinala niya ako dito at sinabi sa akin na mayroon daw siyang trabaho. Babalikan niya din ako pagkatapos niyang gawin ang kanyang trabaho. At sinabi ng lalaki, pero ang oras po ay hating gabi na. Maaring sumabay na po kayo sa amin. Sinabi ng nanay, hindi. Ako ay maghihintay dito sa aking anak kahit na siya ay mahuhuli pa. Sinabi niya, mahuhuli siya at babalik din daw. Kaya lang inang, sabi ng lalaki, kaya lang inang, gabi na po kayo nag-iisa, wala kayong kasama. Kaya mas mabuti pa na sumabay na po kayo sa amin. Sinabi ng nanay, hindi ako sasama sa iyo. Babalik din ang anak ko at pinangako niya sa akin na kukunin niya ako. At binigay niya sa akin ang papel na ito. At alam niyo ba kung ano yung nakasulat sa papel? Sinabi nung lalaki at binasa, ang nakasulat doon, sinulat ng anak, inahangad po na kung sino man makakabasa ng papel na ito, nadalhin ng matandang babaeng ito sa bahay ng mga matatanda o yung home for the aged. Sumpa ni Allah sa sino man tumakwil sa kanyang mga magulang. Ito ay mga salita lamang. Paano pa kaya sa mga gawain? Nang sabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, waqfid lahum janaha dhulli minar rahma, ay magpakumbaba ka sa kanilang dalawa. Ito pang gawain ito ay pagpapakita ng pagpapakumbaba sa kanila. Ang iba to na lang sila sa tabing dagat, ang iba to sa home for the aged. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kahiya-hiya, at pagkatapos kahiya-hiya, at pagkatapos kahiya-hiya, 3 beses niyang inulit. Tinanong ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sino po Rasulullah? Sabi niya, ang siya na inabutan niya ang kanyang mga magulang sa kanilang pagtanda. Isa man sa kanila o silang dalawa, pero hindi nakapasok ng paraiso. Bakit? Dahil sa pagtatakwil sa kanilang dalawa. May pangyayari, isang lalaki, siyang sheikh sa isang komunidad. Siya ang pinuno ng grupong tao doon. Meron siyang anak, pangalan si Kilab. Itong anak na ito ay talagang mabuting anak at magalang sa mga magulang. Nagtungo sa Madina para ma-meet ang mga companions ng kasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tinanong sila, ano ba yung pinakamagandang gawain para ako mapalapit sa paraiso? At sumagot sila, sinabi, ang jihad fi sabilillah, ang pakikipagdigmaan para kay Allah. So bumalik siya sa kanyang mga magulang at nagpaalam. Noong una, tinanggihan ng kanyang ama, pero nagpatuloy pa rin siya sa kabutihan at pagsisisilbi sa kanila. Pinagsisilbihan niya silang dalawa mula umaga hanggang gabi. Inuuna niya muna ang kanyang magulang
bago ang kanyang asawa at kanyang mga anak. Patuloy pa rin siyang nagpapaalam hanggang sa pinayagan na siya ng kanyang magulang. So sa mga araw na wala si Kilab sa kanila, ay malungkot yung kanyang mga magulang dahil wala si Kilab sa kanilang piling. So yung khalifa upang pakiusapan kung sakasakaling may babalik ang kanyang anak dahil siyempre nasa jihad. Nagsalita ang ama ni Kilab at nadinig na Omar radiyallahu anhu at nahulog ang kanyang kalooban. Kinuwento ng ama kung gaano kahalaga si Kilab sa kanila dahil siya ay masyadong magalang. Pinapasok ngayon ni Omar radiyallahu anhu yung ama at pinaupo. At bago pa man din yun, inutusan niya si Kilab. Nandun si Kilab na magpagatas. Ngayon kinausap ni Omar yung ama, sabi, ano ba magpapasaya sa iyo dito sa mundo? Sinabi nung ama, wala nang bagay. Wala na akong bagay na hinihiling pa sa mundo. Sabi ni Omar radiyallahu anhu, hindi, meron. Siguro mayroon kang bagay na gusto. Sinabi nung tatay, gusto ko sana na makita ang anak ko at yakapin siya at siya ay masamyo at siya ay mahalikan bago pa man sa kamatayan. Sinabi ni Omar, inumin mo itong laban. At uminom yung ama at sinabi kay Omar, o Amirul Mu'minin, o pinuno ng mga Muslim, tunay na nalalanghap ko sa laban na ito ang samyo ng aking anak na si Kilab. Sabi ni Omar, tunay nga, ito ang anak mo. Kanyang niyakap siya at hinalikan. At sila ay nagsiyakan. Napayak si Omar din at lahat ng nasa paligid nila. Ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyiatihim fi ashabil jannati wa'da as-sidqi alladhi kanu yu'adun. Dito sa verse na ito, sinabi ni Allah na tatanggapin nila ang mga mabubuting gawain ng mga gumagalang sa kanilang mga magulang at patatawarin namin ang kanilang mga kasalanan. Sila ay kabilang sa mga makakapasok sa paraiso, pangako na tapat na siyang pinakako na nauna pa ay yun ang daladala ng mga rasul alayhimus salatu wassalam. Mga kapatid sa Islam, hindi po ba natin inisip na pumunta sa ating nanay, pumunta sa ating tatay, at halikan sila sa kanilang humingi ng kapatawaran sa mga pagkukulang natin, humingi ng paumanhin sa ating pagkakamali sa kanila? Hindi ba natin inisip o tinustusan ng ating mga sarili sa krimen na ito, yung krimen na pagwawalang galang sa ating mga magulang, na siyang tinuturing na malaking kasalanan? Sila sa araw ng paghuhukom ang nagtatakwil sa mga magulang, ang babaeng ginagaya mga lalaki, at ang dayuth. Ang dayuth, yung tao na sinasangayunan niyang kanyang asawa kahit na ito ay nagkukumit ng adultery. May nagpuntang tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi, sinasang-uyunin ko po kayo sa paghihijra at pagjihad at gusto ko ng gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahal min walidika ahadun hay?
meron ba sa mga magulang mo na buhay? Sumagot yung lalaki, sabi niya, opo, bagkus silang dalawa ay buhay pa. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, gusto mo ba ng gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi ng lalaki, opo, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Rasul, farji ila walidayka fa ahsin suhbatahuma. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, bumalik ka sa iyong mga magulang at paghusayan mo ang pagiging kapiling sila. Isa din pong hadith pa, may lumapit sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na lalaki at sinabi, o Rasulullah, ako'y nagpunta dito para sang-ayunan kayo sa hijrah at iniwanan ko ang aking mga magulang na umiiyak. At anong sinagot ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bumalik ka sa kanilang dalawa at pasayahin mo silang dalawa katulad ng pagpapayak mo sa kanilang dalawa. Isa pang hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, merong isang sahabi na humihingi ng payo sa kanya tungkol sa jihad. At sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kanya, mayroong ka pa bang magulang? Buhay pa sila? At sinabi, opo. At sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, manatili ka sa kanilang dalawa dahil ang paraiso nasa ilalim ng kanilang mga paa. At ang ibig sabihin, ang pagpapakita ng magandang ugali at pagpapahusay sa kanila, pagpapakita ng kabutihan ay magiging dahilan upang makapasok ng walang hanggang kasiyahan. Ito namang isang salaysay tungkol kay Manazil, ang ng tao na sadyang hindi magalang sa kanyang mga magulang, pero ang kanyang ama ay nagsisikap na mapakita ng kabutihan sa kanya. Bilang ama, inutusan siya minsan ng kabutihan, ngunit ano ang ginawa ng anak? Siya ay sinampal. At sinabi ng ama, sumpaman kay Allah, ako ay mag-hajj at ako ay magdudua kay Allah subhanahu wa ta'ala. So nag-hajj yung ama, nagpunta sa Makkah, nagtawaf at dumikit dun sa Kaaba. Siya ay nagdua tungkol sa kanyang anak. At anong nangyari? Yung anak niya na-paralyze. Mga kapatid sa Islam, tatlong dua, ito ay katugon-tugon, walang pagdududa. Tatlong dalangin, ito ay tutugunan ni Allah subhanahu wa ta'ala, walang pagdududa dito, katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong tatlong ito, ang dua ng magulang sa kanyang anak. Pangalawa, ang dua ng naglalakbay. Pangatlo, ang dua ng inaapi o ang nagawan ng walang katarungan. Kaya kapatid, kung gusto mo ng katugunan sa iyong dua, humiling ka sa magulang mo na magdua na malutas ang problema mo, magdua sila para sa magandang kinabukasan mo. Humiling ka sa kanila dahil ang kanilang dua kay Allah subhanahu wa ta'ala ay katugon-tugon. Itong susunod na salaysay ay tungkol din sa isang lalaki na naubusan ng pasensya sa kanyang tatay. Matapos na magpakita ng kabutihan ng kanyang tatay sa kanya, nung humaba ng panahon na siya ay nagsisilbi sa kanyang tatay, ay naging mabigat na ito sa kanya. Kung ating titignan sa ating kapanahunan, napakaraming mga tao. Pagtatanungin, sino yung kasama mo? Mahihiyang sabihin, kaya sasabihin, ay siya yung driver pero siya yung ama niya. Ilan sa mga babae, pagtatanungin, sino yung kasamang babae, sabihin, ay siya yung katulong o maglabandera, hindi sinasabing kanyang nanay. Bakit nagkaganito na ang mga tao ngayon? Hindi ba natin inaalala nung tayo'y maliliit pa? Binibitbit tayo ng ating mga magulang, parang pinagmamalaki sa madla.
Ito ang aking anak. Hawak-hawak at yakap-yakap ka. Bakit hindi mo hawakan ang kamay ng iyong mga magulang at ipadamdam nyo na sa hirap at ginhawa, inay o itay, pagkatapos ng tulong ni Allah, huwag po kayo mag-aalala. Sabi nga ng mga ulama, al-jazao min jinsil amal. Ibig sabihin, ang kaparusahan ay binabase sa iyong gawain. Kaya galangin mo ang iyong mga magulang, gagalangin kayo ng mga anak nyo, insyaallah. Galangin po natin ang ating mga ina, ang ating mga ama. Darating ang panahon sa ating mga anak na sila ay gagalang din sa atin. Sinabi, maikli salaysay nung isang tao, sinasabi sa kanyang nanay, o yung nanay niya nag-request sa kanya, humiling, o anak, gusto kong bisitahin yung sister na ganito. Pwede bang dalhin mo ako sa kanya? Gusto ko siyang bisitahin. Sinabi ng anak, hindi ko po kaya. Sige na, gusto ko siyang bisitahin kahit na maikling oras lamang. Ano sinabi? O sige po. Pero susunduin ko po kaya after 30 minutes. Eksakto. Paandarin ko na po yung sasakyan. At kung hindi po kayo lalabas, ay iiwanan ko na po kayo. Tignan nyo na kung paano niya pinapakitunguhan ng kanyang nanay. Tinatakot niya pa. So nagtungo yung anak na yon. At pagkatapos nga ng 30 minutos, ay pinandar ang sasakyan. Pinindot niya yung doorbell, pero hindi lumabas ang nanay. Iniwanan siya. At nung pinandar niya ng sasakyan, ay na-aksidente siya. Siya ay dinala sa ospital, na-confine. Hindi niya kayang makakilos, na-paralyze. Kaya dito, ang parusa ay base sa iyong gawa. Ito'y magandang kwento na susunod o salaysay. Isang alim, isang dalubhasa o scholar sa mga scholars na nauna sa atin. Siya ay nagtutungo sa masjid para turuan niya ang mga estudyante. Marami siyang mga estudyante. At sila ay sumusulat ng kanyang mga sinasabi sa mga hadith at sa mga sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagdarating ang kanyang nanay, sa oras na siya ay nagtuturo, tatawagin siya, o anak, sasabihin ng nanay, sasabihin ng scholar na yon, eto po ko inay. Sinabi ng nanay, pakainin mo na yung mga manok. Tignan niyo po ito. Maaring minamaliit natin na gawain pagpapakain ng manok. Pero kanino galing? Utos ng nanay. Karapatan niya. Karapatan ng nanay na tugunan ng anak ang kanyang hiling. Alam niyo po ba kung ano sinabi ng alim na yon, ng scholar na yon? Hindi niya sinabing pagkatapos na lang po ng aking lesson. Hindi niya sinabing mamaya na lang po ng konti. Kanyang sinarado ang libro, tumayo sa kanyang upuan, at nagtungo at sinunod ang kanyang nanay, pinakain ng mga manok, at pagkatapos ay bumalik sa kanyang pagtuturo. At tinuloy ang kanyang pagsasalita sa mga estudyante. Ginawa ba natin ang tulad nito, mga kapatid sa Islam? Ang isa, inuuna pa ang kanyang asawa, inuuna pa ang kanyang mga kabarkada, inuuna pa kanyang gawaing makamundo, inuuna pa ang kanyang mga negosyo, at ano pa mga bagay-bagay na hindi siya nakikinabang. Pero ang mga magulang, nasaan na ang kanilang karapatan? Kung ating pag-iisipan ang paghihirap, lalong-lalo na ng ating nanay, hindi lang isang araw o 2 araw, bagkus 9 na buwan na siya ay nasa
na tayo ay nasa loob ng kanyang womb. Pagkatapos noon, kung tayo panganak na, patuloy pa rin ang pagsisilbi at pagpapakita ng kabutihan sa atin. Hindi siya kakain ng pagkain hanggat hindi ka pa kumakain. Hindi siya iinom hanggat di ka pa umiinom. Siya ay umiiyak pagka ikaw ay umiiyak din. Nagsasakripisyo para sa iyo. At ang ama naman ay hindi nagpapahinga. Nagsisikap sa hanap buhay para sa ganun ay mayroon kayong kakainin sa pang-araw-araw na kabuhayan. Tunay man o kapatid sa Islam, hindi siya magbibihis ng mga garandamit hanggat di ka nabibihisan. Hindi sila natutulog hanggat di ka pa natutulog. Hindi sila nagpapahinga hanggat di ka pa nakapagpapahinga. Pero pagkatapos ng lahat ito, bakit nakalimutan mo ang karapatan nila? May isang salaysay ni Aban ibn Ayyash. Sinabi niya, minsan nandun ako kay Anas sa Basra. Lumabas ako at may nakita akong mga tao, 4 na tao, bit ang janaza. Ibig sabihin ng janaza, yung patay sa pamamaraan ng mga Muslim. 4 lang ang nagbibit-bit dun sa patay. So nagtaka siya at sinundan niya yung janazang yaon. Dahil 4 lamang ang nagbibit-bit, so kataka-taka. At wala nang ibang sumusunod maliban lamang sa isa. So sinundan niya at pagkatapos na ilibing, kinausap niya yung mga nagbibit-bit na 4. Tinanong, ano ba ang nasa taong iyan? At sinagot siya ng 4 na tao. Sinabi, tanungin mo yung babaeng ito, yung isang sumusunod sa janaza, na siya ang nag-arkila sa amin. Isipin niyo po, inarkila lang para bitbitin yung janaza. So sinundan ngayon ni Ibn Ayyash yung babae hanggang sa bahay at kinutok niya ang pintuan at tinanong, o alipin ni Allah, sabihin mo nga sa akin ang balita tungkol sa namatay na yaon. Sumagot ang inang, ang nanay. Sinabi, ito ang libing ng aking anak. Ano ang tungkol sa kanya? At sinabi ng nanay, nung dumating na ang kanyang paghihingalo at malapit na ang kanyang kamatayan, sinabi sa akin ng aking anak, o ina, gusto niya po ba sa akin ng kasiyahan? Sinabi ng nanay, oo anak. At yung taong yaon yung anak ay kilalang masama, gumagawa ng kasamaan. Sabi niya sa kanyang nanay, bago siya namatay, Inay, pag dumating na po ang oras ng aking kamatayan, huwag niyo pong kakalimutan na ipaalala sa akin ang shahada, ang la ilaha illallah. At kung namatay na po ako, huwag niyong ibabalita na kahit kanino ang aking kamatayan. Dahil alam nila ang aking kasamaan, at kung nalaman nila na ako'y namatay na, walang sino man sa kanila ang magdadasok sa akin. Kaya wag niyo pong ibabalita kahit kanino. Pero isang bagay na hinihiling ko po sa inyo, Inay, iangat niyo po ang inyong mga kamay tungo sa kalangitan at ihilingin niyo po kay Allah subhanahu wa ta'ala. O Allah, tunay na ako ay kinalulugdan ko ang aking anak, kaya kalugdan niyo po siya. Nung kinukwento ito ng nanay dun sa lalaki nagtanong, ay napangiti siya. At sinabi sa kanya,
Bakit po kayo nangiti, inang? Sinabi nung nanay, ginawa ko ang hiling ng aking anak. Itinaas ko ang aking mga kamay tungo sa kalangitan. At sinabi ko, O Allah, tunay na ako ay kinalulugtan ko ang aking anak. Kaya kalugtan niyo po siya. Kaya mga kapatid sa Islam, katulad na sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, 3 dua, katungon-tungon kay Allah, walang pagdududa dito. Kabilang na doon ang dua ng mga magulang sa kanilang anak. Mga kapatid sa Islam, kung ating huhugasan ang dumi ng ating mga magulang, ngayon sila ay matatanda na, ating bang itong gagawin bilang pagsisilbi sa kanila? At ang katotohanan na ginawa nila ito habang tayo maliit pa. Hindi ba natin ito gagawin ngayong malaki? Ngayon sila ay matatanda na? Ano kaya alipin ni Allah? Kung hindi ka matutulog sa gabi? O kaya ay masasayang ang negosyo mo? O kaya ay masasayang ang trabaho mong makamundo? Para lamang pagsilbihan sila? Hindi mo ba maubos isipin na ikay natutulog at sila'y nagpuyat sa'yo? Ang pinakamatamis at masaya sa kanila, ang makita na ikaw ay nasa kapanatagan at ikaw ay masaya. May mga tao, nakakalungkot mang isipin, na sinasabi, tinatanong, sapat na ba yung bibisitahin ko yung magulang ko 1 beses sa linggo? Anong klaseng salitang ito? Ilang beses ka bang pupunta sa asawa mo? Minsan ba sa 1 linggo? Ilang beses ka umupo sa iyong mga anak, kasama ng iyong mga anak? 1 beses ba 1 linggo? Ilang beses mo sinasamahan ng iyong mga barkada sa 1 linggo? Tinanong ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, Man ahakun nas bi husni sahabati? Sino po ba ang mas karapat-dapat sa mga tao na magandang pakikisama at pakikitungo? Ang sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang iyong nanay. Sino pang susunod? Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang iyong nanay. Sino pang susunod? Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang iyong nanay. Sino pang susunod? Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang iyong tatay. Dito sa hadith na to, pagpapahalaga ng paggalang sa ating mga nanay. Nasana tayo sa mga nauna sa atin na ang mga salaf, ang mga nauna sa atin, nung tanungin ng ama, paanong paggalang sa iyo ng iyong mga anak? At sinabi niya, siya sa umaga, pag naglalakad kami ay nasa harapan ko, ay nasa likod ko, at pag sa gabi naman ay nasa harapan ko. At sa bahay, hindi siya dumadaan sa tuktok kapag ako ay nasa ilalim. At ang isa naman, tinanong siya, ano ang naabot mo sa paggalang sa iyong magulang? Kanyang sinagot, pag kumakain kami, ay hindi ko sinasamahan ng nanay ko sa isang kainan dahil kinakatakutan ko na baka makuha ko yung pagkain na ginugusto ng aking nanay. At si Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nung makita niya ang 2 tao na naglalakad at nalaman niya isang ama, isang anak, pinagsabihan niya yung taong iyon na huwag mong kakausapin ng ama at tinatawag mo siya sa kanyang pangalan. At huwag ka din maglalakad sa harapan niya. At sinabi sa kanya na kapag uupo, kailangan unahin mo muna ang iyong ama at pagkatapos ay ikaw. Marami pang mga salaysay sa mga nauna sa atin tungkol sa pagpapakita ng magandang asal at kabutihan sa mga magulang. Naway hinihiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na biyayaan niya tayo ng paggalang sa mga magulang dahil ito ay napakalaking pagsamba sa Kanya sa ating nalaman sa ayang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa qada rabbuka an la ta'budun illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Sapat na sinabi niya na inutusan kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na sambahin niyo si Allah at wala nang iba, at sa inyong mga magulang ay ang pagpapakita ng kabutihan at ang paggalang. Mga kapatid sa Islam, bilang pangwawakas sa ating napakinggang pag-uulat tungkol sa paggalang sa magulang, isang payo
payo ng mga nauna sa atin, payo ng mga propeta, ng mga sumunod sa kanila, mga sahaba, mga tabi'in, mga sumunod sa kanila, mga salaf. Hanggang ngayon, mga ulama, mga scholars, sila pa rin ang payo. Nagpapayo ng payong sasabihin ko sa inyo. Unang-una para sa aking sarili at para sa ating lahat. Sikapin po natin na bago bawian ng buhay ang ating mga magulang, ay hindi sila galit sa atin at walang sama ng kalooban. Dahil sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ridallah fi ridal walidain wa sakatullah fi sakatil walidain. Ang makalugdan ka ni Allah ay nasa pagkakalugdan sa iyo ng iyong mga magulang. At ang galit ni Allah ay nasa galit din ng iyong mga magulang. Subhanakallahi wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.